O may hamon ako dito kay Senator Amy Marcos. Wag lang puro daldal. Kailangan may gawin kang hakbang. Kasi kung puro daldal, palit na lang tayo ng posisyon. Ako na lang dyan. Hindi. Biro lang. Ginodyoke ko lang to. Wala tayong plano sa politika. Ang punto lang natin dito, what she is doing can be done by the vloggers. O, iangat mo yung sarili mo. Senado ka eh. Senador ka pala. Nasa Senado ka. You can do more. Diba? Again, it doesn't mean I didn't appreciate yung ginawa niya. I appreciate. Pinalakpakan kitang bonggang-bongga. Pero, bitin. You can do more. And you know that you can do more. So sana, magsalita ka na. Diba? Ay, ikaw naman sayang naman yung pagtulong sa'yo ni VP Sara Duterte kung ganyan-ganyan ka lang. Di ba? Naku po, pambira ka. Oo. Sa totoo lang, medyo sablay. Sablay po. Sablay. Kulang. Hindi pala sablay. Kulang. Hindi sablay. Okay. Pag-usapan din natin itong total ban ng online gambling. Naku. Mukhang merong isang senador na merong may patutsyada. Naku po, sino ba ito? Tingnan nga natin. Dahil sa 140 billion, masisira ang napakaraming pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal. Bakit di natin itigil na itong online gambling? So sir, considering yung situation, sabi niyo ang dami ng lulong dito sa online gambling, hindi na ho kakayanin ng strict regulation sa tingin ninyo? For me, hindi eh. For me, hindi. Napakaganda nun. Kaya pinapalakpakan natin siya for that. Huwag kang magbabago, ha? Baka may kumausap sa'yo, magbabago ka na. Kasi, yan din yung sinagot ni Aling Claire, sabi niya. Kung atin pong ito total ban, mag-work lang daw yan underground. So, are you admitting that the current government is stupid? Incompetent? Hindi. Kasi yun ang sinabi niya. May sinabi siya, hindi ko lang naisama dito. Sabi niya na kung ito total ban, maaaring mamayagpag lang yan underground. Yan ang mga argumento ng sablay na tao. Bakit? Number one, are you saying na stupid ang gobyerno natin para pigilan ng online gambling? Di sana, yung Pogo, hindi na natin total ban. Di sana, ni-regulate na lang natin. Hindi pa pwedeng it applies to this and it doesn't apply to this, which is the same in nature. Pareho sila nakakasama. Pareho din sila may nadudulot sa ekonomiya. I am for total banning of Pogo. And I am also for total banning of online gaming. Kaya hindi ko maintindihan yung dahilan na yung Pogo, tinotal ban ng presidente, etong online game, meron pa kayong pautot na pag hindi itinotal ban yan, mamamayagpag lang yan sa underground. Kung gano'n naman pala, gawin na lang din natin ang prostitution legal. Ang marijuana legal. Naintindihan nyo ibig ko sabihin? Bakit? Isipin mo kung ang prostitution legal, may mga brothel. Hindi kasi alam mo, may mga pinanunood ako na may mga argument na ganyan na naiirita ako. Sabi ko, mas malaki daw ang income kung merong brothel na lang daw. Tapos kung yung marijuana, kasi ginawa din sa ibang bansa na ginawang legal yung marijuana at sinabi nila, it boomed the economy, blah, blah, blah. Kung gano'n naman pala ang rason nyo, lahat na lang ng bawal, gawin na nating i-regulate na lang natin. Para kumita ang gobyerno at magkapera ang gobyerno. Tapos, i-regulate. Kasi whatever we do, nagiging underground lang naman din yan. Tama, mali? Tanong, magkaiba ba ang konteksto? Hindi! Paano naging magkaiba yun? Marijuana, nakakasama. Prostitution, nakakasama. Sa pamilya. Online gambling, nakakasama.
sa pamilya, nasisira ang mga buhay. Oh. Ano pinagkaiba? Pero pag yan, lahat yan, ginawa mong niregulate mo, kikita ang gobyerno. Mantakin mo, dadami ang ano dyan, mga bahay putahan, di ba? Hindi, isipin mo na lang, ang dami niyan. At sigurado, napakaraming parokyano niyan. O may mga BBIP pa dyan. O, taasan mo yan, lakihan mo ng tax, di kumita gobyerno. Yung argument pa nga nila, mas safe yan pag ginawa mong legal yan. Kasi merong mga medical certificate. Ang laking katarantaduhan, di ba? This is, eto, di minumulat ko lang yung mata nyo kasi may mga nagsasabi pa na nabibuisit ako eh. Ang argument nila, nasa tao naman yan. Ulul. Pwede mo ba sabihin yan? Hindi. Ayaw mo nang maging legal ang prostitusyon. Nasa tao naman yan. Kung bebembang sila o hindi. Diba? Ay, naku. O, marijuana. Bakit? Banat bay? Sa Amsterdam ba? Lahat ba nagmamarijuana? Hindi kasi nakapunta ako sa Amsterdam, ha? Walang biro, nakapunta ako sa Amsterdam. Pumunta ako dun sa napakaraming coffee shop ata. Cafe ba ang tawag nila o coffee shop? Nakalimutan ko na eh. Kasi nagulat ako. Naghahanap ako ng kape, coffee shop. Pagpunta ko, parang wala namang kape dito. Tapos kulay green lahat. Sabi ko, kakaiba ito. Iba pala yung tawag nila doon sa kasi mahilig tayo magkape-kape. Alabas tuloy ako. Tapos ang sangsang ng amoy. Tapos tinanong ko, legal pala yun doon. Sabi ko, kaya ang dami palang mga zombie doon. Tapos ganun din, yung brothel doon, napakadaming aquarium. Akala ko, nagbebenta ng Victoria, anong tawag doon? Victoria Secret. Kasi merong salamin, ganun. Pag Pilipino ka aalis. Maliit yan, sabi. Hindi. Gusto nyo ganun ng Pilipinas? Legal. Tapos i-regulate na lang. Tapos sasabihin natin, depende na yan sa tao. Kung lahat pala depende na sa tao, pabayaan na lang natin ng lahat ng kasamaan. Hindi ganun ang usapan dito. You understand what I mean? Hindi ganun ang usapan. Kaya nga sana, itotal ban na ito. Ngayon, magkaroon ng mga task force na talagang nakatutok sa mga vices. Di ba? Gawin yan. Nakatutok, especially sa online gambling. May magagawa ang gobyerno. Huwag nating sabihin walang magagawa ang gobyerno kaya i-regulate na lang. That is the most stupid argument that you can give. Buti na lang. Hindi, ito in fairness, sometimes I criticize Tulfo. Sometimes, pinapalakpakan ko siya. On this matter, pinapalakpakan ko siya. Dahil he took a stand. Sana hindi siya magbago. Well, yung iba sabi, dapat 18 years old lang and above. Naku, ang wise ng mga Pilipino. Yung 10 years old, pwede naman niya hiramin yung cellphone ng parents niya. Pwede naman hiramin yung cellphone ng kasambahay niya na nakakatanda. Pwede siya manghiram ng cellphone ng mga taong kakilala niya mas nakakatanda sa kanya. Wala rin. Correct. Now, here comes online gambling na hindi lamang mga adults Tama yun. ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, 9 years old, naglaro ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog. Hindi nakatulog. Kumukupit sa kanilang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng PAGCOR? Kaya nga I'm calling, yung sinasabi ng PAGCOR, for now, itigil na raw muna yung ads sa mga online gambling. Galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, 7 ang billboard ng online gambling. 7. So, nananawagan ako sa PAGCOR maging sa ad board. Do your share for now habang Yan. gagawa ko ng bill. Of course, matatagalan yan.
And habang pinag-isipan siguro natin sa executive kung anong gagawin nila, do something, itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Kasi ang sabi ata ng PAGCOR sa prime time lamang. Bakit lang prime time? Paano sa hindi prime time na may mga bata nanonood din? So dapat tigil yan sa TV, radio, newspaper. So sinasabi ni Tulfo dito, since this is something na matatagalan pa kung gagawa ng batas, kailangan meron counterpart sa Kamara, sa lower house, sa Congress, di ba? So habang ganun, pwede naman ano na muna ng ngayon, itigil ang commercial. Kasi ginawa naman yan sa mga sigarilyo eh. Ewan ko sa alak kung tinigil na. Ginawa naman yan. So ibig sabihin, they can do it if they want it. That's the point here. If they want it, they can do it. The thing is, ayaw siguro. Bakit? Pera yan eh. So do you mean na mas ginodiyos pa natin ng pera sa bayan na to kaysa ang moral issue or character ng mga Pilipino? Ganun na ba ang gobyerno natin? Mukha ng pera? Gago! Hindi, simple lang naman eh. O, PAGCOR, mukha na ba kayong pera? O mas gusto ninyo ang moral protection sa mga Pilipino? Kayo na sumagot. Social media, lahat. Kung nagawa natin yan sa sigarilyo, remember yun. dati sigarilyo left and right, may advertisement yan. Lahat ng platform sa media, napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Yun. Kung gusto yun ng PAGCOR, kaya nilang gawin. Ayun yun. May kasabihan nga, kung gugustuhin, Ah. maraming paraan. Ah. O may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan o may dahilan. Yun lang yun eh. Yun yun. Ang tanong, gusto ba? O, yun lang. Gusto ba? Oo, gustong pumera. Gobyerno na mukhang pera. Ganun ba yon? Yung banat ba? Sagwa ng boses mo, ha? Ay, buti na lang hindi ako naging songer. Buti na lang dancer ako. Hindi, alam nyo kasi mga kababayan, simple lang nitong problema na to eh. It takes the president saying, ayoko na to, itigil to. Stop it. Diba? Patatagalin pa ba? O baka naman gusto pa ng drama at gawin pa sa SONA? Kung talagang gusto, gawin na ngayon. Hindi yung aantayin pa yung SONA para gawin. Yeah, wag na tayong mapakarami bagang arte-arte na, hindi, gawin na natin to sa SONA para mas exciting. Yung kasi yung sinabi ni ni Aling Claire para mas exciting. Ano to? Drama? Propaganda? Diba? Gawin na ngayon. Napakarami ninyong etyos eh. Di ba? Napakarami ninyong etyos. Kung talagang concerned kayo, itigil na yan. Nako. Hindi, eto unahan nyo. Kung init na init kayo sa ulo ng mga Duterte vloggers, sana i-apply nyo rin yung same init sa mga online gambling vloggers. Hindi, totoo. Ang init ng ulo nyo, kaliwat kanan ng pagpe-persecute nyo sa mga Duterte vloggers eh. Kaya nyo kung gusto ninyo. Pine-persecute nyo kaliwat kanan. Ang daming mga, hindi lang nagsasalita, ayoko kasi magsalita for all. Pero ang daming persecution na ginagawa ng gobyernong ito sa mga Duterte vloggers. Hindi nyo lang alam. Okay? We cannot discuss it for legal matters. Pero, ibig sabihin, kung kaya nilang gawin ito sa mga Duterte vloggers, bakit hindi nyo kayang gawin sa mga vlogger o influencer o content creator na nagpo-promote ng online gambling? Bakit? Kumikita kayo? O protektado nyo yung mga animal na yan? Hindi, kayo. Kasi nga, ang bali-balita, itong online gambling na ito, na-penetrate na nito kahit yung mga nasa gobyerno, nasa kamara, na-penetrate na nito. As a matter of fact, may narinig ako, kaya daw pinag-iinitan itong isabong, kakumpetensya lang nung online gambling kasi hindi nila makontrol. Mas pumupunta yung masa doon sa isabong kesa sa online gambling.
So, para lumakas yung online gambling, they have to eliminate yung competition. I don't have problems. Usigin niyo kung sinong gusto nyong usigin dyan sa isabong. Ayoko rin ng isabong. Online gambling pa rin yan. Pero sana hindi nyo ginagawa yan para lang patayin ng kakumpetensya. Di ba? Kasi kitang-kita natin yan. Ilang beses ginawa yan, pinatay lang yung kakumpetensya. Tapos, di ba? Inakusahan si Tebes na, kasi ano yan, gambling lord yan, warlord yan sa probinsya. Mamamatay tao yan, bla bla bla, ganyan-ganyan. Gambling lord, si Tigil yan, yung ganyan, masamang tao yan sa probinsya. Tapos, nung nawala na siya, sino pumalit? Yung mga nasa gobyerno. Lahat ng mga pag-aari ni Tebes doon na sa gambling, sino pumalit? Mga taga-gobyerno. I-google nyo, puntahan ninyo. Magtataka kayo, napalitan lang na may-ari. So, doon, it's really obvious na ito po ay pagpatay lamang sa kompetensya. Pinapalitan lang. Ay, sus, alam natin yung mga galawan na ganyan. Kaya hindi ako nabibilib sa mga patutsada dito sa isabong na to. Ako walang problema. Pabagsakin yung isabong. Wala akong problema dyan. Hindi, ako talaga against ako kahit anong gambling. Masama yan para sa akin. Pero wag naman sana dahil pinapatay nyo lang yung kompetensya. Kung talagang seryoso kayo, more than anything else, more than sa buto, kung talagang seryoso kayo, ban online gambling. Period. No matter kung sino ang owner, iban ninyo. Tapos ang usapan. Kaya? Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagka